Sa wakas, narating ng mga bayani ang kastilyo ng demonyo, matapos ang lahat ng side quests, kumpiyansa sa kanilang lakas. Pagpasok nila, nakatagpo sila ng isang mababang ranggong Demon General, si Yuki mismo, at madali niya silang napapabagsak. Kahit gaano kalakas ang kanilang mga atake, madali itong nasusugpo ni Yuki, hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang bawat bayani. Sa halip na ibigay ang huling hampas, inaalagaan niya ang kanilang mga sugat, ayaw niyang mamatay sila sa kanyang kamay. Habang ginagawa ito, napansin niya ang support mage ng party ng mga bayani, si Alicia, at natagpuan niyang kamangha-mangha ang kanyang kagandahan. Ilang minuto siyang nanatili na nakatitig lamang sa kanya, naliligaw sa sariling isip, hanggang sa dumating ang kanyang mga tauhan. Napansin nila ang kakaibang kilos niya, nakatayo sa ibabaw ng walang malay na babae ngunit hindi kumikilos. Tinanong nila kung balak niyang tapusin ang mga bayani para makausad sila, ngunit tumanggi si Yuki na pumatay. Sa halip, iniutos niya sa kanyang mga alagad na dalhin ang mga bayani sa isang kalapit na nayon bago pa sila magkamalay. Habang binubuhat ang mga katawan, nakaramdam si Yuki ng kaunting panghihinayang sa nawalang pagkakataon na lapitan si Alicia. Isang buwan ang lumipas, iniulat ni Yuki ang kanyang ulat sa Demon Lord. Sa nakaraang buwan, sinubukan ng party ng mga bayani na pasukin ang kastilyo ng 13 beses pa. Sa bawat pagkakataon, madaling napapabagsak ni Yuki ang mga ito, pinapalunok sila at iniiwan sa isang ligtas na lugar. Pinuri siya ng Demon Lord sa paghawak sa mga manlulusob ng madali, ngunit nagtataka kung bakit hindi niya pinapatay ang mga bayani. Nagbigay si Yuki ng maling paliwanag, sinasabing masyadong mahina ang mga bayani para sulit patayin, bagaman sa totoo lang, ayaw niyang kumuha ng buhay. Binalaan siya ng Demon Lord na kung tatanggihan ni Yuki ang pumatay sa kanila, uutos siya sa kanyang mga alagad na gawin ito sa halip. Alam ni Yuki na hindi kailanman matatalo ng kanyang mga alagad ang mga bayani, at kahit kaya nila, hindi niya papayagan na mamatay ang priestess, si Cecilia. Tiniyak niya sa Demon Lord na siya mismo ang haharap sa party ng mga bayani sa susunod na pagkakataon. Nasiyahan sa sagot na iyon, pinayagan siya ng Demon Lord na umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, ipinag-iisip-isip ni Yuki ang kanyang suliranin. Ang pagpapatawad sa mga bayani muli ay magdudulot ng hinala, ngunit kung hahayaan niyang lumaban sila sa ibang demonyo, maaaring masira ang kastilyo. Ang mga bayani ay tila mahina lamang dahil sobra ang kapangyarihan ni Yuki. Kung sakaling malampasan nila siya, madali nilang matatalo ang Demon Lord. Wala siyang pakialam kung mabibigo ang Demon Lord, ngunit ayaw niyang masaktan ang priestess. Sa isipan na iyon, nagbuo si Yuki ng isang plano. Sa susunod na pagtatangkang pasukin ng mga bayani ang kastilyo ng demonyo, muling napabagsak ni Yuki ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na padalhin sila sa pagkawala ng malay, pinayagan niyang bumangon ang mga bayani at inalok ng isang pagpipilian. Ipinaliwanag niya na dapat ay malinaw na sa kanila na hindi nila kayang malampasan siya, ngunit handa siyang magbigay ng eksepsyon. Papayagan niya silang magpatuloy, sa isang kondisyon, ang priestess, si Cecilia, ay kailangang manatili sa kanya. Agad na tumanggi si Yuga, ayaw iwan ang kanyang kasama. Ang mage na si Alicia ay hinihimok siyang tanggapin ang kasunduan, sinasabi na maaaring ito na lamang ang kanilang tanging pagkakataon upang talunin ang Demon Lord. Nagkaroon na si Yuki ng hindi mabilang na pagkakataon na patayin sila sa nakaraang buwan, ngunit palagi niyang iniwan silang ligtas, kaya malamang naligtas din si Cecilia. Gayunpaman, pakiramdam ni Yuga na mali ang iwan siya sa kaaway. Si Cecilia, gayunpaman, ay iginiit na magpatuloy sila nang wala siya, tiniyak sa kanila na kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Sa hindi pagnanais, pumayag ang mga bayani, iniwan si Cecilia mag-isa kay Yuki. Nang mawala na ang iba, hinarap siya ni Cecilia at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Sa kanyang pagkagulat, inamin ni Yuki na umibig siya sa kanya sa unang tingin at hiningi na maging girlfriend niya si Cecilia. Si Cecilia, nabigla at hindi handa sa isang pag-amin mula sa isang Demon General, ay makakagawa lamang ng magalang na pagtanggi. Si Yuki, wasak ang puso, ay yumuko at yumukod sa sahig, tila tinanggap na ang kamatayan, ramdam niyang wala ng halaga ang lahat. Si Cecilia, na nakaramdam ng kaunting awa, ay nagtanong kung siya ba ay maayos. Ngunit agad niyang pinaghihinalaan na maaaring ito ay isang panlilinlang upang pababain ang kanyang pagbabantay.
Itinaas niya ang kanyang scepter at itinuro ito kay Yuki, ngunit nanatili itong hindi gumalaw. Tinanong niya kung bakit hindi siya lumalaban. Sumagot si Yuki na wala ng saysay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Ngayon na tinanggihan siya, handa na siyang mamatay, alam niyang ibinigay niya ang lahat. Patuloy pa rin ang pagdududa ni Cecilia, iniisip na baka ito ay isang panlilinlang. Ipinaliwanag ni Yuki na siya ay tunay na pagod sa buhay. Bilang isang demon general, nakatali siya sa pagbabantay ng silid na ito, pinapayagan lamang lumabas upang atakihin ang mga nayon ng tao, isang gawaing kinaiinisan niya. Bagaman isang demonyo sa panlabas, taglay niya ang pusong tao, muling isinilang sa mundong ito. Nang marinig ito, nagtanong si Cecilia kung bakit patuloy siyang nagsisilbi sa Demon Lord, tiyak na sa kanyang lakas, kaya niyang talunin ito kung nanaisin niya. Inamin ni Yuki na naisip niyang patayin ang Demon Lord, ngunit naisip niya na kung gagawin niya iyon, siya na ang magiging bagong Demon Lord, isang mas masaklap na kapalaran. Sa halip, pinili niyang mamuhay bilang isang mababang gwardya upang mabawasan ang pinsala. Ang kanyang buhay ay malungkot at hindi matiis hanggang sa makita niya si Cecilia. Bagaman kilala niya lamang ito sa loob ng isang buwan, na karamihan ay ginugol sa pagpapaalis sa kanya, ito ang pinakamasayang buwan ng kanyang buhay bilang isang demonyo. Ngayon na natapos na iyon, pakiramdam niya ay wala ng halaga ang ibang bagay. Hinimok siya ni Cecilia na itigil ang panghihina ng loob, sinasabi na kung tunay na may pusong tao siya, hindi pa huli ang lahat upang mamuhay ng makabuluhan. Ilang araw ang lumipas, matapos talunin ng party ng mga bayani ang Demon Lord, bumalik sila sa kabisera. Pinuri ng hari ang kanilang tapang at idineklara ang susunod na 3 araw para sa selebrasyon. Samantala, sa labas ng lungsod, dumating si Yuki, handa nang simulan ang buhay bilang tao. Ginabayan siya ni Cecilia patungo rito. Ngayon, kailangan na lamang niyang makihalo sa iba at maaari na siyang makasama siya, ngunit una, kailangan niyang alisin ang kanyang sungay, na tiyak na masakit. Habang nagaganap ang parada ng mga bayani, pumasok si Yuki sa Adventurers Guild upang magparehistro. Naiinis si Clayman, ang clerk, hindi kay Yuki, kundi sa sariling catamaran, umaasang makakaiwas sa trabaho. Humiling si Yuki ng pagpaparehistro, kaya ibinigay ni Clayman sa kanya ang isang form. Matapos punan ni Yuki ito, pinroseso ito ni Clayman at binigyan siya ng guild card, ipinaliwanag na kailangan niyang magsimula sa F-rank ngunit maaari siyang umakyat hanggang S sa pamamagitan ng pagtapos ng quests at pagkuha ng reputasyon. Bago ibigay ang card, binalaan ni Clayman na napakakulit ang muling pagpapagawa nito. Hindi dapat mawala kay Yuki ang card sa susunod na 3 araw, dahil si Clayman lamang ang nag-iisang clerk hanggang matapos ang Hero Festival. Nangako si Yuki na magiging maingat, tinanggap ang card, at sinimulan ang mga misyon. Sa pagtatapos ng araw, nakakuha siya ng malaking halaga. Bagaman hindi pa niya nakikita si Cecilia, ang plano niya ay umangat bilang adventurer, maging karapat-dapat sa kanya, at sa huli ay mapasuyo siya kapag muling nagpahayag ng damdamin. Sa mga sumunod na araw, madalas bumisita si Yuki sa guild, kinukuha ang maraming quests hanggat maaari, mabilis na nakakuha ng pansin dahil sa kanyang mabilis na pag-angat sa ranggo. Ngayon, dinala niya ang 5 bagong quest sa desk ni Clayman, humihiling na ay proseso ang mga ito. Ngunit naiinis si Clayman, naguguluhan kung bakit patuloy na dinadala ni Yuki sa kanya ang napakaraming trabaho samantalang may isa pang clerk na ilang hakbang lamang ang layo. Ipinaliwanag ni Yuki na nagustuhan na niya si Clayman, humahanga sa husay nito sa pagproseso ng lahat ng quest forms. Gayunpaman, nagsimulang magtaka si Clayman tungkol kay Yuki, walang ordinaryong baguhan ang kayang umakyat mula F hanggang D rank sa loob lamang ng 1 linggo. Nag-aalala si Yuki na baka nasobrahan siya sa pagtatrabaho ng husto, ngunit walang intensyon si Clayman na imbestigahan, ang mabilis na pag-angat ay hindi krimen, at magiging labis na abala ang pamahalaan iyon. Nakaramdam ng ginhawa si Yuki. Bago pa matapos ni Clayman ang pagproseso ng mga quests, lumapit si Cecilia, hinihiling kay Yuki na kanselahin muna ang kanyang mga gawain sa araw na iyon. Natutuwa sa kanyang pagdating, napansin ni Yuki ang seryosong anyo niya. Hiningi niya kay Yuki na sumama sa kanyang bahay para sa isang pribadong usapan. Agad na pumayag si Yuki, at pagdating nila, pinangunahan siya ni Cecilia sa loob at naghanda ng 1 tasa ng tsaa.
Humingi siya ng paumanhin na hindi niya siya nakasama ng mas maaga, ngunit iginiit ni Yoki na walang dahilan, hindi rin siya masyadong nagsikap na bisitahin siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung paano niya nalaman na nasa guild siya. Ipinaliwanag ni Cecilia na pinag-uusapan siya ng lahat, halos walang kapantay para sa isang baguhan ang mabilis na umangat sa mga ranggo. Nang marinig niya ang mga sabi-sabi, agad niyang nahinalan na si Yoki iyon. Dito niya dinala ang usaping nais niyang talakayin, gusto niyang tigilan ni Yoki ang pagiging adventurer. Nagulat si Yoki at nahirapang intindihin, ngunit naramdaman niyang may dahilan ito. Hiningi niya na ipaliwanag niya. Sinabi ni Cecilia na bagaman natalo na ang Demon Lord, nananatili pa rin ang panganib. Natatakot siyang maaaring mag-away ang mga aliadong bansa upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. May mga ebidensya na, maraming bansa ang sinusubukang ipadala ang kanilang mga prinsesa sa bayani bilang mga political pawn, na layuning makakuha ng makapangyarihang kaalyado para sa mga hinaharap na labanan. Dahil sa mabilis na pag-angat ni Yoki sa guild, tiyak lamang na mapapansin siya ng mga bansa, maaari siyang kunin para sa digmaan o ituring na kaaway, na sasira sa kanyang buhay bilang tao. Kaya gusto ni Cecilia na tigilan niya ang pagiging adventurer. Naiintindihan ni Yoki ang kanyang pag-aalala, ngunit kailangan niya ng pera, at ang adventuring lamang ang tanging pinagkukunan niya nito. Inalok siya ni Cecilia na personal siyang kunin sa trabaho, bagaman kulang siya sa pondo upang tugunan ang tunay na halaga ni Yoki. Bilang kabayaran, ipinangako niyang tutuparin ang anumang kahilingan niya, determinado na hindi hayaang gamitin siya ng mga bansa bilang pawn. Sinabi ni Yoki na itigil na ang pagbabaluktot, walang bansa ang makakapilit sa kanya sa digmaan, o sa kasal, dahil tanging si Cecilia lamang ang handa niyang pakasalan. Nabuhayan ng loob si Cecilia, nakita niyang hindi siya mapapaligaw. Sinabi niya na maaari pa siyang magpatuloy sa adventuring kung nanaisin, ngunit dapat panatilihing mababa ang kanyang profile. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, ang ina ni Cecilia, na nais makilala ang kaibigan ng kanyang anak. Tinanong niya si Yoki kung sinabi na ba ni Cecilia ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Namula si Cecilia sa hiya, ngunit nagpatuloy ang kanyang ina. Nakakatanggap si Cecilia ng maraming marriage proposals kamakailan, lahat ay tinanggihan niya. Tinanong ng ina niya si Yoki kung nais ba niyang pakasalan si Cecilia. Inamin ni Yoki na oo, ngunit ipinaliwanag niyang hindi pa siya handa. Kapag naitatag na niya ang isang matatag na buhay, muli siyang magpapahayag ng damdamin, upang malaya si Cecilia na pumili. Natuwa ang ina ni Cecilia sa kanyang sagot. Kung sumagot siya ng oo agad, tatanggihan niya ito, ngunit ipinapakita ng maingat niyang sagot ang kanyang pagiging responsable at mature. Sinabi niya sa kanya na palaging malugod siyang tinatanggap sa kanilang tahanan. Makaraan ng ilang sandali, nakita si Yuki sa gitna ng isang hero quest. Ang isang gawain na karaniwang tatagal ng buong linggo ay natapos niya sa loob lamang ng isang araw. Habang siya'y naghahanda ng umuwi, bigla siyang nambush. 3 hindi kilalang salarin ang nagsagawa ng sabayang pag-atake. Sinubukan ni Yuki na ipagtanggol ang sarili, ngunit agad niyang napansin na pamilyar ang mga ito. Humiling siya ng pahinga at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Natahimik sila sa ginhawa nang malaman na buhay pa si Yuki. Ngunit nagalit si Duke dahil iniwan sila ni Yuki noong umatake ang hero party, na nag-iwan sa kanila ng walang proteksyon tulad ng dati. Napilitan silang umusad hanggang sa silid trono ng Demon Lord at siya'y talunin. Halos para bang sadyang pinayagan ni Yuki na makalusot ang mga bayani ng walang hamon. Bukod pa rito, ngayon ay mukhang tao na siya sa hindi malinaw na dahilan. Sinabihan sila ni Yuki na kalmayan ang kanilang sarili, at iginiit na may wastong dahilan siya sa kanyang mga ginawa. Naghintay ang 3, tiyak na mahalaga iyon. Ngunit nang aminin ni Yuki na ginawa niya ang lahat dahil may gusto siya kay Cecilia, ang pari ng Heroes Party, natigilan sila. Pagkatapos ay ipinahayag niya na plano niyang mamuhay bilang tao mula ngayon, at sinabi sa kanila na hindi na nila kailangang ituring siyang kapitan at malaya na silang umalis. Ngunit tumanggi sila. Mas gusto nilang manatili kay Yuki at sabik na makilala ang babaeng uli sa puso niya. Sinabi ni Yuki na imposible iyon, kung may makakakilala sa kanila, magdudulot ito ng takot sa buong lungsod. Ngunit ipinunto nila na maaari nilang itago ang kanilang mga demonyong katangian tulad ng ginawa niya. Dahil hindi sila mapapawi,
Pumayag si Yoki ngunit nagbabala na hindi magiging madali ang makihalo sa mga tao. Pagkatapos ng araw na iyon, dinala ni Yoki ang kanyang mga nasasakupan upang makilala si Cecilia matapos nilang mag-disguise, kahit na mas mahigpit kaysa sa inaasahan ng proseso, lalo na para kay Happiness, na kailangang piketin ni Yoki ang bawat balahibo isa-isa. Umupo sila para sa tsaa, at mainit silang tinanggap ni Cecilia. Bagamat alam niyang mga demonyo sila, wala sa kanila ang mukhang ganoon. Ipinaliwanag ni Duque na ginawa nila ang lahat upang magmukhang tao, at dahil siya ay isang dulahan, pinaghalo ni Yoki ang kanyang ulo sa kanyang baluti upang hindi ito gamulong. Mabilis na nakahanap si Duque ng pagkakaintindihan kay Cecilia. Nakaramdam ng bahagyang selos si Yoki, dahil hindi naman pala kausap si Duque sa kanya noon, ngunit ngayon ay hindi titigil sa pakikipagkwentuhan sa harap ng isang cute na babae. Ipinaliwanag ni Duque na bihira siyang magsalita noon dahil tunay niyang kinamumuhian si Yoki. Sa Demon Castle, kahit noong iniutos siya ng kanyang nakatataas na lumabas at patayin ang mga tao bilang isang tamang Demon General, banta ni Yoki na paluin ito hanggang tumigil ang mga utos. Hindi matiis ni Duque ang ganitong kawalang interes ng isang Demon General, kaya isang araw pumasok siya sa silid ni Yoki upang turuan siyang leksyon. Akala niya madali lang disiplinahin ang isang recluse na mahina, ngunit nagkamali siya. Napabagsak siya ni Yoki, at pagkatapos noon, naging nasasakupan siya ni Yoki. Bagamat may sama ng loob siya sa sapak ng panahong iyon, kalaunan ay binitiwan niya ito at tinanggap si Yoki bilang kanyang leader. Naniniwala siya na ganoon din ang nangyari kina Happiness at Shake. Gayunpaman, wala siyang ideya kung saan nagtungo ang dalawa. Magiging sakuna kung malalaman ng iba maliban kay Cecilia ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Pumasok sila sa loob upang hanapin sila at agad nilang nakita si Aqua, ang ina ni Cecilia, sa hardin habang natutulog si Shake sa kanyang kandanggan. Napansin sila ni Aqua at tinanong kung kilala nila ang batang lalaki. Ipinaliwanag nila na kaibigan ni Yoki si Shake. Humingi ng paumanhin si Yoki sa anumang abala na maaaring naidulot ni Shake, ngunit iniwag nito ang kamay, sinasabing nag-e-enjoy siyang makasama ang mga bata. Ipinaliwanag niya na nakita niyang tumatakbo si Shake sa hardin at, sa halip na mag-alala kung paano siya nakarating doon, pinili niyang maglaro kasama ito. Naglaro sila ng tag hanggang sa mapagod si Shake at nakatulog. Nang maasikaso na si Shake, tinanong ni Yoki kung nakita niya ang isang batang babae kasama niya kanina. Kumpirmado iyon ni Aqua, at dagdag pa niya na may isang katulong na dinala ito ilang sandali na ang nakalipas, kaya malamang ay nasa loob na siya ngayon. Dahil sa pakiramdam na may kaguluhan, nagmadali sina Yoki at ang iba pa sa loob. Sa kanilang pagkabigla, nakita nila si Happiness na sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay sa etiketa ng katulong. Nang mapansin sila ni Sofia, ipinaliwanag niya na tinatapos lamang niya ang pagsasanay ng bagong katulong. Itinama siya ni Cecilia, ipinaliwanag na si Happiness ay hindi katulong kundi isa sa mga kaibigan ni Yoki. Hiniling ni Sofia kay Happiness na kumpirmahin ito, at ginawa niya. Humingi ng paumanhin si Sofia sa hindi pagkakaintindihan at sinabi na malaya na siyang umalis. Sinabi ni Yoki kay Happiness na magbihis na mula sa uniforme ng katulong, ngunit nagulat siya nang tumanggi ito. Inamin niya na mas masaya pala maging katulong kaysa sa inaasahan niya at humiling na magsimulang magtrabaho doon. Pumayag si Sofia ng walang pagtutol, at opisyal nang naging katulong si Happiness. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, naghahanda na silang umalis at binabati si Happiness para sa kanyang unang araw. Bago umalis si Yoki, hinayla siya ni Aqua sa tabi at binanggit na hindi pa nakakapag-relax si Cecilia sa loob ng ilang linggo. Balak niyang pilitin si Cecilia na magpahinga ng isang araw at iminungkahi na kung balak ni Yoki siyang yayain, iyon na ang perpektong pagkakataon. Nagpa siya si Yoki na hindi sayangin ang pagkakataon. Pagdating ng araw, bumaba si Cecilia sa kanyang karwahe, at namangha si Yoki sa ganda niya sa suot niya. Nangako siya na gagawin ang lahat upang masiyahan si Cecilia sa kanyang day off. Tumawa si Cecilia sa sobrang seryoso niyang pakikitungo ngunit sabik na makita kung ano ang inihanda niya. Habang naglalakad sila sa bayan, napansin ni Cecilia ang bagong cake na nakadisplay sa lokal na panaderia at iminungkahi na doon sila dumaan pagkatapos ng kanilang date. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at hindi mapigilan ni Yoki ang kanyang tingin kay Cecilia, namamangha sa cute niyang itsura. Ang mood ay masaya, at malinaw na nag-e-enjoy si Cecilia.
Di nagtagal, nadaanan nila ang isang tindahan ng aksesorya at malapit nang pumasok nang biglang dumaan sina Yuga at Mana mula sa Heroes Party. Kaagad na tinawag ni Yuga si Cecilia, hindi pinansin si Yoki, at napansin ang kakaibang pagkakataon na pare-pareho silang nag-day off. Dahil magkasama na sila, iminungkahi niyang gugulin ang natitirang araw bilang isang grupo. Magalang na tumanggi si Cecilia, ipinaliwanag na nasa labas na siya kasama si Yoki. Nang marinig ang pangalan niya, naramdaman ni Yuga na baka nagkakilala na sila dati. Pinagwawalang bahala ito ni Yoki, sinasabing biro lang ng kanyang alaala, at pinabayaan na ito ni Yuga. Pagkatapos, iminungkahi niyang pumasok silang lahat ng magkasama para walang maiiwan, na hindi nabigyan si Cecilia ng maraming pagkakataon na tumutol bago siya pinangunahan papasok. Naiinis si Mikena sa sitwasyon. Ang isang araw na napaniwala niya si Yuga na mag-date sa kanya, ito ang nangyari. Nakikita niyang nakikipag-date rin si Yoki kay Cecilia, kaya binabati niya ito at umaasang kung mapapaibig ni Yoki si Cecilia, wala nang magagawa si Yuga kundi mag-focus na sa kanya. Pagpasok ni Yoki sa loob, muling nagkita sila ni Cecilia at inalok niyang bilhan siya ng regalo. Sinabi ni Cecilia na hindi na kailangan, ngunit iginiit ni Yoki na ito ang paraan niya ng pagpapasalamat sa lahat ng tulong na naibigay sa kanya. Sa huli, pumayag si Cecilia. Nang makita ito ni Yuga, agad siyang napuno ng selos. Pumagitna siya at inihayag na gusto niyang pumili ng regalo para sa lahat, malinaw na sinusubukan niyang higaitan si Yoki. Pinili ni Yoki ang isang kwintas na sa tingin niya ay perpektong babagay kay Cecilia. Si Yuga, na hindi alam kung ano ang bibilhin, kinuha ang pinakamahal na pendant sa tindahan. Nang subukan niyang isuot ito sa kanya, aksidente niyang natanggal ang disguise ni Cecilia. Nang mawala ang kanyang sombrero at salamin, agad siyang nakilala ng lahat sa tindahan, pati na rin ang natitirang miyembro ng Heroes Party. Agad silang siniksik ng mga tagahanga at hinabol sa mga kalye, na naghiwalay kay Yoki kay Cecilia. Habang hinahanap siya, nakatagpo ni Yoki ang huling miyembro ng Hero Party, si Sir Raven, na napapalibutan ng isang grupo ng mga babae at kitang-kitang na-stress. Nakialam si Yoki sa pamamagitan ng pagliko ng atensyon ng mga tao kay Yuga, pagkatapos ay kinuha si Raven at tumakas sila sa isang eskinita. Matapos mawala ang mga tagahanga, inaasahan ni Yoki ang isang pasasalamat, ngunit nanahimik si Raven, kaya inisip ni Yoki na tahimik lang ito talaga. Nang haharap na siyang umalis, hiningi ni Raven na maghintay, at agad na naunawaan ni Yoki kung bakit bihira itong magsalita. Ang tinig niya ay parang isang dalagitang babae. Iniiwasan ni Raven ang pagsasalita sa publiko dahil natatakot siyang pagtawanan, ngunit wala sa isip ni Yoki na pagtawanan siya, dahil alam niyang lahat ay may sariling insecurities. Labis ang ginhawa ni Raven at nagpapasalamat sa pag-unawa ni Yoki. Biglang naalala si Cecilia, kaya dali-daling nagpunta si Yoki upang hanapin siya. Dumaan ang natitirang araw nang walang karagdagang insidente. Pagsapit ng susunod na umaga, nalaman ni Yoki na nagkasakit si Cecilia at may lagnat dahil sa stress ng nakaraang araw. Naubos na ang kanyang lakas, at ang pag-apaw ng mga tagahanga ay nagpatulak sa kanya lampas sa kanyang limitasyon. Sinisi ni Yoki ang kanyang sarili sa nangyari. Pinawi ni Aqua ang kanyang guilt, sinasabing hindi niya kailangan magsisi, dahil ang sakit ni Cecilia ay simpleng sipon lamang at hindi siya galit sa kanya. Nagagalit siya kay Yuga, at balak niyang kausapin ito ng seryoso tungkol sa tamang hangganan. Nang marinig ni Yuga ang kondisyon ni Cecilia, sinubukan niyang bisitahin at alagaan ito, ngunit pinigilan siya ng mga katulong sa gate upang maiwasan ang karagdagang problema. Inisip ni Aqua na makakatulong kay Cecilia na makakita ng kaibigan habang nagpapagaling at hiniling kay Yoki na bisitahin siya. Pinangunahan siya ni Sofia papunta sa kwarto ni Cecilia at kumatok upang ipaalam ang pagdating niya. Nagpanik si Cecilia at hiniling kay Yoki na maghintay sa labas habang inayos niya ang paligid, ngunit tiniyak ni Sofia sa kanya na walang dapat ikabahala, ipinaliwanag niyang nailagay na niya sa ayos ang lahat ng mga laruan ni Cecilia bago pa dumating si Yoki. Nakakahiya pa rin itong marinig ng malakas, ngunit pinayagan si Yoki na pumasok. Pumasok siya at umupo sa tabi ng kama ni Cecilia, humihingi ng paumanhin sa nangyari at nangangakong babawi sa kanya. Sinabi ni Cecilia na hindi niya siya sinisisi. Gayunpaman, kung tunay siyang nagsisisi, sinabi niya na maaari niya itong bawiin sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isa pang date kapag siya ay ganap ng nakabawi.
Sandaling namangha si Yoki, napagtanto na inanyayahan siya ni Cecilia sa date, na naging pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Nangako siya na ang kanilang susunod na date ay hihigit sa anumang maipapangarap niya. Ngunit ang kanyang excitement ay nauwi sa masiglang ingay, at ang pagtataas ng boses ay maaaring makasama sa kondisyon ni Cecilia. Pumagit na si Sofia at magalang na pinapunta siya palabas. Habang pauwi si Yoki, napansin niyang papalapit si Sir Raven sa bahay ni Cecilia nang may kaba at nagtataka kung bakit siya naroroon. Nilapitan niya ito upang batiin, ramdam na may bumabagabag sa kanya. Inamin ni Raven na sinusubukan niyang tipunin ang kanyang lakas ng loob upang umamin sa babaeng gusto niya. Tulad ni Yoki, hindi siya natawa nang marinig ang tinig niya, at mula noon, nahulog ang loob niya sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung pareho ang nararamdaman niya. Hindi lubos maunawaan ni Yoki ang kaba ni Raven. Matangkad siya, gwapo, at sikat. Ang tanging iniintindi niya ay ang kanyang tinig, at sinabi na ng babaeng gusto niya na hindi ito problema, kaya malaki ang tsansa niyang suklian ang nararamdaman niya. Napagtanto ni Raven na tama si Yoki at nagpa siya na gawin ang kanyang pag-amin, na ikinagalak ni Yoki. Ngunit napansin ni Yoki na diretso si Raven sa bahay ni Cecilia, at naisip niyang baka nadagdagan lang niya ang kanyang kompetisyon para sa puso ni Cecilia. Nagsimulang mataranta si Yoki. Kahit pilit niyang iniisip na hinding-hindi mapapansin ni Cecilia ang lalaking iyon, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano, lalo na't gwapo ito at kasapi ng pangkat ng bayani. Sa kanyang isipan, nagiging malapit ang dalawa sa isang dramatikong sandali, kung saan sasaluhin ni Raven ang pari habang ito'y nadadapa at mangangakong poprotektahan siya higit sa lahat. Ngunit maya-maya, napansin ni Yoki si Raven na dumaraan sa kanyang harapan, lubos na lupaypay at hayagang sinasabing susuko na siya. Agad bumalik si Yoki sa pintuan ni Cecilia at nagbigay kay Sofia ng pilit na dahilan, sinasabing nag-alala siya sa kalagayan ng dalaga, kahit alam niyang kainahinala iyon dahil kakalabas lang niya ng mansyon. Mariing sinabi ng katulong na nagpapahinga ang kanyang ginang at dapat na lang siyang bumalik sa ibang araw. Tinipon ang kanyang lakas ng loob, tinanong ni Yoki kung bumisita ba si Raven. Ipinaliwanag ni Sofia na dumating nga ang eskrimador at hiniling na tawagin si Happiness, dahilan upang mapagtanto ni Yoki na hindi pala ganoon ang sitwasyon gaya ng kanyang inakala. Dahil kailangan pa rin ng katiyakan, hinanap niya ang dati niyang nasasakupan at diretsahang tinanong kung umamin ba ang pulang buhok na binata sa harpy. Isang salita lamang ang sagot ni Happiness, imposible, na lalo pang nagpalabo sa lahat. Gaano man pilitin ni Yoki na intindihin ang kahulugan nito, inuulit lamang ng babae ang salita bago biglang tumakbo palayo. Hindi nasiyahan sa mga bitin na sagot, matapang na tinawag ni Yoki ang kanyang mga kasamahan upang tanungin sila tungkol sa nangyari. Matapos marinig ang kanilang mga salaysay, naalala ni Sheik na si Raven nga ang eskrimador na paulit-ulit na tinalo ng kanilang kapitan. Ipinaliwanag ni Duque na kahit magpahayag ng damdamin ang mga tao kay Happiness, bihira itong magdulot ng positibong emosyon. Madalas ang mga harpy ay kinukidnap o pinagsasakal dahil sa kanilang kagandahan, o hinahabol para sa kanilang mga balahibo, kaya kailangang maging maingat ang kanilang lahi sa sinumang lumalapit sa kanila. Sa katunayan, sumali si Happiness sa hukbo ng demonyong Panginoon dahil minsang iniligtas siya ni Duque habang hinahabol siya ng mga tao. Gayunpaman, naniniwala si Sheik na hindi galit sa mga tao ang harpy, dahil may mababait naman sa kanila. Naging katulong pa siya sa mansyon ni Cecilia dahil nagustuhan niya ang mga taong naninirahan doon. Sa huli, sumasang-ayon si Yoki kay Sheik, at napansin na hindi rin masamang tao si Raven. Mamaya, sa guild, napansin ni Yoki na wala si Clayman. Tinanong siya ng receptionist kung siya ang madalas makipag-usap sa Vice Guild Master, ngunit nang hindi siya makilala, nilinaw ng babae na ang ibig niyang sabihin ay si Clayman, ang Vice Guild Master ng Adventurers Guild. Hindi makapaniwala si Yoki. Hindi matanggap na ang tamad at reklamerong iyon ang may pangalawang pinakamataas na posisyon, isang reaksyon na malinaw na nauunawaan ng babae. Bumaba ang kanyang boses at binanggit ang dangal ng guild, ipinaliwanag niya na na-hospital ang Vice Guild Master. Agad na pumunta si Yoki upang bisitahin siya at binati siya bilang Vice Master. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga sugat, sumagot si Clayman na pinagalit niya ang kanyang asawa. Inisip ni Yoki na ito na ang tipikal na kaso ng toxic na relasyon, kung saan ang babae ang palaging nang-aabuso.
Ipinaliwanag ni Clayman na kamakailan lang ay anibersaryo nila ng kasal. Habang pumipili ng regalo, naging napaka-indecisive niya kaya wala siyang nabili, at dumating sa bahay na walang dalang regalo at nahuli pa sa nakatakdang hapunan. Akala ng kanyang asawa na nakalimutan niya ang anibersaryo at pinagbuhatan siya ng kamay, na nagpapatunay sa hinala ni Yoki at dahilan kung bakit lihim ang pagsasalita ng receptionist. Napansin ni Yoki na malakas siguro ang asawa ni Clayman, at sinabi ni Clayman na dating A-rank adventurer din ito, gaya niya dati. Minsan silang lumaban bilang magkapareha, kilala bilang invincible and apathetic couple, isang titulong labis na hindi kaaya-aya para kay Yoki. Inalok siya ng demonyo na gamutin gamit ang mahika, ngunit tumanggi si Clayman, sinasabing pagkakataon ito para alagaan siya ng kanyang asawa. Parang naka-iskedyo, laking gulat ni Yoki nang biglang lumitaw si Sofia, tinatawag si Clayman na darling. Malugod na binati ni Clayman ang kanyang sweetheart, ngunit pinarusahan agad ng sipa sa ulo dahil sa paggamit ng palayaw, samantalang karaniwan niya itong tinatawag na Sofia. Gayunpaman, itinuturing pa rin niyang sulit nang makita ang bahagyang nakalantad sa ilalim ng palda nito. Sa labas ng kwarto ng ospital, nagpasalamat si Sofia kay Yoki sa pagbisita sa kanyang asawa. Nang tanungin tungkol kay Cecilia, sinabi niya na hamupo na ang lagnat at maayos ang kanyang ginang. Tinanong ni Yoki kung pwede ba siyang bumisita ngayon, at nalaman niyang abala si Cecilia sa mga gawain buong araw. Napagtanto ni Yoki na mas abala pa pala ang pari kaysa sa inakala niya, kaya tinanong niya kung talagang mahalaga sa mga babae ang mga regalo. Nagalit ang babae at gustong malaman kung sinabi ba iyon ng kanyang asawa. Nagulat, naalala ni Yoki noong binigyan niya si Cecilia ng kwintas at kung gaano ito nagustuhan ng dalaga. Tiniyak ni Sofia kay Yoki na ang Reg Along Taos Puso ay tiyak na magpapaligaya sa dalaga. Puna ng pag-asa, lumabas si Yoki sa kalye, iniisip kung paano ang buhay kung siya'y kasal kay Cecilia, siya na nakasaplayo na nag-aanunsyo ng hapunan, o pag-uwi mula sa trabaho at humihingi ng paumanhin sa pagiging late. Napaisip siya kung bakit laging sa dating mundo niya nagaganap ang mga ganitong imahinasyon. Sa gabing iyon, pumunta siya sa dormitory at natagpuan si Raven na nakahiga sa kanyang kwarto, parang nasa bingit ng kamatayan matapos ang matinding pagkatalo sa harap ng babaeng minamahal niya. Kahit anong sabihin ni Yoki, hindi tumutugon ang eskrimador, hanggang sa wakas ay binanggit niya ang pangalang Happiness, na nagbalik kay Raven sa realidad. Inamin ni Yoki na kilala niya ang Harpy, at tinanong kung paano nagustuhan ni Raven ang dalaga. Naalala ni Raven ang araw na nagpatrol siya mag-isa at nakita si Happiness na inaabuso ng tatlong magaspang na lalaki na naipit siya sa isang eskinita. Nang mapansin nilang pinapanood siya ni Raven, isa ang sumugod sa kanya, ngunit mabilis na tinanggal ni Raven ang kanyang mga paa, at nabangga ang baba ng lalaki sa lupa. Nakilala naman siya ng isa pang lalaki bilang commander ng mga kabalyero at kasapi ng pangkat ng bayani, kaya lahat ng tatlo ay tumakbo palayo. Hindi umaasang may kapalit, binalik ni Raven ang kanyang sarili para umalis, ngunit hinayla siya ni Happiness sa kanyang kapa at nagpasalamat ng walang alinlangan. Sumagot siya na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin, at ang halos batang tinig niya ay nagdulot ng hiya sa kanya. Sa kabila ng kanyang takot, sinabi ng Harpy na maganda ang kanyang tinig at ininggit pa niya ito, bago siya nagmadaling umalis. Naalala ito ni Raven at napansin na pamilyar ang uniforme ng dalaga, at dagdag pa ni Yoki na ito ang dahilan kung bakit pumunta ang commander sa mansyon ni Cecilia. Hindi maintindihan ni Raven kung paano kilala ni Yoki si Cecilia, kaya ipinaliwanag ng demonyo, kahit bahagya lamang ang kwento. Namangha ang eskrimador na iniwan ng kaibigan ng kanyang bayan upang habulin ang babaeng minamahal at nagsikap bilang adventurer upang maging karapat-dapat sa kanya. Kung ikukumpara, pakiramdam ni Raven ay duwag siya dahil wala siyang ginawa na ganoong tapang. Sinabi ni Yoki na huwag mawalan ng loob, lalo't si Happiness ay may daladalang trauma mula sa mga tao na nagpapakomplikado sa kanyang sitwasyon. Inamin ni Raven na baka natakot si Happiness sa kanyang biglaang pag-amin, ngunit hindi sang-ayon si Yoki, at iginiit na hindi niya dapat isuko ang minamahal niya. Upang palakasin ang kanyang loob, inimbitahan ni Yoki si Raven na maglakad-lakad. Hindi naglaon, nakarating sila sa isang tindahan ng regalo, kung saan masayang namimili ang mga magkasintahan. Napaisip si Raven kung sila ba ay tila naiiba sa paligid, ngunit tiniyak siya ni Yoki na ayos lang iyon.
Diretso siyang nagtungo sa kwintas na balak niyang ibigay kay Cecilia at natuwa nang makita itong hindi pa nabebenta. Matapos bilhin, napansin ni Yoki na nahihirapan si Raven pumili ng angkop na regalo para sa minamahal, ngunit magkasama nilang napili ang isa. Nag-aalala si Raven na baka matakot ang Harpy sa regalo mula sa lalaking halos hindi niya kilala. Ginampanan ni Yoki ang papel ng bihasang pang-aakit, kinikilig siya at ipinaliwanag na pinapahalagahan ng mga babae ang taos-pusong regalo. Idinagdag niya na ang disenyo ng aksesoryo ay bagay na bagay kay Happiness. Na-convince si Raven at binili ito, nagkomunikasyon sa pamamagitan ng pagsusulat upang iwasan ang paggamit ng tinig. Nang maghanda na silang umalis, biglang lumitaw si Makana at nagbiro na tila magkasintahan ang dalawa na namimili para sa isa't isa. Nainis si Yoki sa pang-aasar, kaya napabulalas siya na binibili nila ng regalo ang mga babaeng mahal nila. Alam na ng mage na matagal na siyang interesado sa pari ng kanyang grupo, ngunit nagulat siya nang malaman na si Raven rin pala ay umiibig, dahil hindi ito binanggit ng commander. Napagtanto niya na siya ang may kasalanan, naaalala kung paano siya natawa sa tinig nito noong una silang nagkita. Nagulat si Yoki na ang babaeng karaniwang mahirap tiisin ay tila taos-pusong nagsisisi. Habang napapansin ng mga tao sa tindahan ang mga miyembro ng Heroes Party, pinangunahan ni Makana ang dalawa sa ibang lugar para maipaliwanag nila ng maayos. Sa isang restaurant, plano ng mga lalaki na umorder ng sobra-sobrang pagkain para maging abala at maiwasang makipag-usap. Dahil inasahan ito, nagbigay ng palusot si Makana na marami siyang alam tungkol kay Cecilia, kaya napilitan si Yoki na magpaliwanag. Nilapitan niya ang mage at sinabi na hindi sila nagde-date ng pari, lalo na't maraming marriage proposals ang dumarating sa kanya mula sa lahat ng panig. Naalala ni Makana ang proposal ni Yuga at ang palaging pang-aabala nito, tulad ng sinadya ang pumasok sa changing room ng mga babae o nagpapanggap na nagkamali sa schedule ng paliguan para mahuli si Cecilia sa hindi inaasahang pagkakataon. Idinagdag niya ang kanyang inis sa tuwing pinapahaba ni Yuga ang mga misyon para lang alagaan ang mga babaeng humahanga sa kanya. Pagkatapos mailabas ang sama ng loob, itinutok niya ang pansin kay Raven, na gustong marinig ang higit pa tungkol sa nararamdaman nito. Pumasok si Yoki upang ipagtanggol ang taos-pusong nararamdaman ng kanyang kaibigan. Lalo lamang nitong inis ang mage, dahil tila siya ang kontrabida kahit na palaging layunin niyang tumulong. Idinagdag niya na ang pagtalakay sa ganitong mga bagay ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Muli, sa pamamagitan ng pagsusulat, tinanong ni Raven kung gusto rin ba niya ng payo sa pag-ibig, at nang tanggihan niya, tiniyak niya na mapagkakatiwalaan si Yoki. Sa wakas, inamin ni Makana na galit kay Yuga dahil sa ilang ulit silang pinalayas mula sa kastilyo ng Demon Lord. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kaaway ay hindi ang Demon Lord mismo, kundi ang demonyong nagbabantay sa core ng kastilyo, napakapangyarihan na tila tiyak ang pagkatalo. Sa bawat pagkatalo ng Heroes Party, dinala sila sa kalapit na nayon at ang kanilang mga sugat ay misteryosong gumaling, na lalo lamang nagpahiya sa kanila. Inamin ni Makana na itinago ng party ang mga pagkatalo nila. Sa halip na aminin ang katotohanan, sinabi nilang pansamantala lamang silang umatras, upang maprotektahan ang kanilang reputasyon bilang huling pag-asa ng sangkatauhan at mapanatili ang imahe ni Yuga bilang dakilang bayani. Patuloy silang sinusuportahan ng mga taga-nayon, ngunit sa paulit-ulit na pagkabigo, nauubos ang mga kagamitan at nauubos ang pasensya, na nagdulot ng pagdududa. Pagkatapos, sa pagkabigla ng party, nag-alok ang demonyo ng palitan upang payagan silang makapasok sa trono ng Demon Lord, iiwan nila ang kanilang pari. Si Makana ang nakumbinsi ang grupo na iwan si Cecilia. Ngayon, naniniwala siya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinatawad ni Yuga. Bagamat kumikilos itong parang walang nangyari, nararamdaman niya na ibang traito ang natanggap niya mula sa bayani mula noon. Naniniwala pa si Makana na hindi siya dapat patawarin ni Yoki, alam niyang muntik niyang ikamatay ang babaeng mahal nito. Bigla, sa gulat ng lahat, nagsalita si Raven, hinihiling kay Yoki na huwag sisihin si Makana, at inamin na siya rin ay may kasalanan sa pagbibigay ng opinyon noon. Pagkatapos ay humingi siya ng direktang paumanhin sa kanya. Walang karapatan si Yoki na hatulan ng mangkukulam, lalo't siya mismo ang naging sanhi ng buong sitwasyon. Inamin ni Makana na hindi niya alam kung paano hinarapen si Cecilia, dahil pinilit niya itong magsakripisyo para protektahan ang dangal ni Yuga,
isang gawaing napakaseryoso para malutas lang sa simpleng paghingi ng tawad. Pinayuhan siya ni Yoki na buksan ang kanyang puso kay Cecilia upang sa wakas ay maibsan ang naiwan na tensyon sa pagitan nila, at tinanggap ito ni Makana bilang pinakamahusay na hakbang pasulong. Pagkatapos maghiwalay, si Raven, na nabuo ang tapang mula sa lahat ng nangyari, ay nagpasya na muli niyang habulin si Happiness. Agad, sila ni Yoki ay pumunta sa mansyon ni Cecilia, kung saan hindi inaasahan ay nakasalubong nila si Duke sa pasukan. Ang dulahan, na anak ni Sheik ay nagtatampo upang makita si Cecilia, ay napangisi nang makilala si Raven, ang lalaking nag-amin kay Happiness at nagbalik kahit na siya ay tinanggihan. Upang maiwasan ang alitan, ipinaliwanag ni Yoki na matagal nang pinoprotektahan ni Duke ang Harpy at paulit-ulit niyang pinilit si Raven na ipahayag ang kanyang intensyon, malinaw na hindi niya papayagan ang sinumang may masamang motibo na lumapit sa kanya. Nang marinig ito, pinuno ni Raven ang kanyang tapang at nagsalita, inamin na hindi niya gaanong kilala si Happiness at hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit tunay niyang minamahal ito, na para bang ito ang sandali na ipapahayag niya ang kanyang determinasyon na protektahan siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Iniwan na ni Duke ang karagdagang komentaryo at sinabi kay Raven na sabihin na lamang ang anumang nasa isip niya. Matapos itulak siya palapit kay Happiness, tinanong si Duke tungkol sa kanyang magaspang na kilos. Ipinaliwanag niya kay Yoki na sinusubok lamang niya ang eskrimador, naniniwala na kailangan ni Happiness ng isang taong may kakayahang mag-isip ng malaya. Di nagtagal, magharap na muli sina Raven at Happiness. Sa pagkakataong ito, nakahanap si Raven ng tapang upang humingi ng paumanhin tungkol sa nakaraang araw at magpasya na magsimula muli ng tama. Maingat niyang inilagay ang regalo sa mga kamay nito at tinanong kung pwede silang magsimula bilang magkaibigan. Tinanggap ni Happiness ang aksesoryo at tumugon ng bukas ang puso. Lumipas ang ilang araw, at pakiramdam ni Yoki ay mamamatay na siya dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Cecilia. Matapos gumaling, naging abala siya sa pagbisita sa mga nayon upang gamutin ang mga may sakit at sugatan. Abala rin ang iba sa hero party, si Raven ay Knight Captain, si Mikana ay Royal Mage, at si Yuga ay humahawak ng extermination at diplomatic missions. Samantala, wala namang ginagawa si Yoki. Biglang kumatok si Happiness sa pinto niya dala ang mensahe. Uuwi si Cecilia ngayong hapon. Sa wakas, makikita na niya ulit ito. Tuwa niya, naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon para ibigay ang kwintas na hindi niya naibigay noon. Habang naglalakad, tinawag siya ng isang matandang manghuhula at binalaan na mamalasin siya ng husto ngayon. Dapat sana'y mag-alala siya, pero inisip niyang panloloko lang iyon. Tutal, ano ba ang maaaring magkamali kung pupuntahan niya si Cecilia? Dumaan siya sa isang lokal na panaderia para bumili ng regalo, pero wala ang karaniwang tindera at pinalitan ng seryosong kapatid nito. Naging awkward ang usapan kaya mabilis siyang bumili ng ilang cupcake at umalis. Paglayo niya, napansin niyang nadoraj pala ang mga ito dahil sa malalaking kalamnan ng lalaki. Masarap pa rin naman ang lasa, pero nakakainis na siya pa ang minamalas. Mas marami pang kamalasan ang sumalubong kay Yoki habang papunta sa bahay ni Cecilia. Nabangga niya ang isang malaking lalaki, muntik nang matapakan ang dumi ng aso, at may batang bumangga sa kanya kaya nahulog ang hawak nitong meat skewer. Kahit hindi niya kasalanan, masyado siyang mabait para balewalain iyon, kaya binilhan niya ang bata ng bago para tumigil sa pag-iyak. Sa ngayon, maliliit na abala lang ang mga ito. Pero lalo pang lumala ang malas niya. May mandurukot na nagnakaw ng kanyang pataka. Ayaw niyang mawala ang pinaghirapan niyang pera, kaya gumamit siya ng kaunting kapangyarihan para habulin ang magnanakaw, sinipa ito, at nabawi ang pataka. Sa kasamaang palad, malapit si Yuga at ang nakita lang niya ay si Yoki na sinasaktan ng isang lalaki at kumukuha ng supot ng pera. Sinubukan magpaliwanag ni Yoki, pero hindi siya pinaniwalaan ni Yuga at inatake siya, pinapasuko. Kaya sana siyang talunin ni Yoki, pero mabubunyag na hindi siya ordinaryong tao, kaya tumakbo na lang siya. Nabigo ang pagtakas niya nang harangin siya ng ilang kabalyero. Mas magdudulot lang ng problema ang pakikipaglaban, kaya sumuko siya. Nakulong si Yoki sa kasalanang hindi niya ginawa at nagsimulang isipin na baka tama ang babala ng manghuhula tungkol sa malas niya. Hindi nagtagal, dumating si Duke para bisitahin siya. Ilang araw bago iyon, na-recruit si Duke ng Royal Knights. Natatawa siya na agad napasok sa gulo si Yoki.
Ipinilit ni Yoki na wala siyang ginawang mali, pero alam na iyon ni Duque at sinabing huwag mag-alala. Nabalitaan na ni Raven ang insidente at iniimbestigahan na ito, kaya malapit na rin itong maayos. Biglang dumating ang isang kabalyero na nagngangalang Irene at ipinaalam kay Yoki na nalinis na ang lahat ng paratang laban sa kanya at malaya na siyang umalis. Gumaan ang loob niya, pero sinabi rin sa kanya na gusto raw siyang makipagkita ni Yuga para humingi ng tawad, isang bagay na hindi niya inaasahan. Kalaunan, nakipagkita si Yoki kay Yuga sa isang restaurant. Taos-pusong humingi ng tawad si Yuga at inalok siya ng handaan bilang kabayaran. Dahil sa inosente at walang mali siya nitong kilos, tinanggap iyon ni Yoki. Pagkatapos kumain, nakipagkwentuhan si Yuga. Sinabi niyang hindi niya alam na kaibigan pala ni Yoki si Raven. Hindi man niya ito nakilala noon, naalala niyang nakita niya si Yoki na kasama si Cecilia. Tinanong niya kung ano ang relasyon nila. Kalmadong sagot ni Yoki na magkaibigan lang sila, at halatang gama ng pakiramdam ni Yuga. Pagkatapos, humingi ng payo si Yuga kung paano mas mapalapit kay Cecilia. Ito ang huling bagay na gustong pag-usapan ni Yoki. Sinabi niyang kamakailan lang silang naging magkaibigan, kaya kung gusto ni Yuga ng payo, mas mabuting magtanong siya sa mas matagal nang nakakakilala sa kanya, tulad ni Mana. Gayunpaman, sinabi ni Yuga na hindi siya maaaring humingi ng payo kay Mikena dahil malamang ay galit ito kay Cecilia. Nabigla si Yoki at tinanong kung narinig ba niya mismo iyon kay Mikena. Inamin ni Yuga na hindi, kutob lang niya. Sa huling labanan, si Mikena ang nagudyok sa grupo na iwan si Cecilia. Para sa kanya, hindi niya iyon gagawin kung hindi niya kinamumuhian si Cecilia. Sinabi ni Yoki na hindi patas na hulaan ang motibo ni Mikena nang hindi niya tinatanong. Ipinaliwanag niya na kasing labis ng lungkot ni Mikena tulad ng lahat, umiiyak siya buong oras. Tinanong ni Yuga kung paano niya malalaman iyon kung wala siya doon. Hindi maipakita ni Yoki na siya ang demonyo noon, kaya ipinagwalang bahala niya ito at sinabi kay Yuga na magtiwala na lang sa kanya. Tumigil si Yuga sa paksa pero ayaw pa ring sisihin si Mikena. Kung hindi iyon kasalanan niya, dapat siya ang may kasalanan, at hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa pag-iwan kay Cecilia. Sinabi ni Yoki na tigilan na ang paglilipat ng sisi. Kung hindi niya matanggap ang sariling pagkakamali, wala siyang karapatang tawaging bayani ang sarili. Biglang bumagsak ang loob ni Yuga. Akala ni Yoki ay sobra ang sinabi niya, pero tumama sa puso ang kanyang mga salita. Si Mikena ay kaibigan niya mula pagkabata, laging sumusuporta sa kanya mula nang maging bayani siya, ngunit nagduda siya at inisip na galit ito. Ngayon, hindi niya alam kung paano itatama ang nangyari. Sinabi ni Yoki na magpaumanhin siya. Mahal pa rin siya ni Mikena, maaaring pagsabihan siya, pero patatawarin siya. Labis ang tuwa ni Yuga at sinabing magpapatawad agad siya, ngunit kinakabahan siyang mag-isa, kaya hiningi niya kay Yoki at Raven na samahan siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Mikena. Naiinis si Yoki dahil nadala siya sa mahabang ruta samantalang gusto lang niyang makita si Cecilia. Sinabi ni Yuga na kailangan niya lang ng moral support, kaya naghihintay sila sa labas habang pumapasok siya para humingi ng tawad. Diretso si Yuga sa kwarto ni Mikena at natagpuan siyang nagbibihis. Agad itong namula, pero nanatili siyang kalmado at sinabi na may mahalagang sasabihin. Inamin niyang hindi patas ang pagtrato niya sa kanya, iniisip na sinadya niyang iwan si Cecilia. Alam niyang hindi sapat ang paumanhin, pero umaasa siyang mapapatawad siya para maibalik ang dati nilang relasyon. Gama ng loob ni Mikena na hindi na siya kinamumuhian ni Yuga, ngunit naalala niyang nakabihis pa siya ng underwear. Hindi niya alam kung alin ang mas masama, ang biglang pagpasok niya o ang pagiging walang pakialam nito. Sa kahit anong paraan, galit siya at inilabas ang sama ng loob kay Yuga. Sa labas, naririnig ni na Raven at Yoki ang gulo pero hindi sila makialam, kaya iniwan na lang nila si Yuga sa kanyang kapalaran. Sa wakas, malaya na si Yoki na makita si Cecilia. Habang naglalakad, nadaanan niya muli ang parehong manghuhula at hindi siya huminto, iniisip pa rin na panloloko lang iyon. Nagngingit-ngit ang manghuhula sa 2 beses na pagkakawalang galang. Nakakagulat, tila bumuti ang swerte ni Yoki, na parang nagbunga ang isang mabuting gawa. Hindi kalayuan, hinarang siya ng may-ari ng panaderia. Nalaman nitong nadurudge ng kapatid niya ang karamihan sa mga cake na binili ni Yoki kanina at humingi ng tawad. Sinabi ni Yoki na ayos lang,
ngunit iginiit niya na papalitan iyon at iniabot sa kanya ang bagong supot ng cake. Nagpatuloy si Yoki sa kanyang paglalakad nang biglang napalibutan siya ng tatlong kalalakihang nakasot. Mukhang nakakatakot sa una, pero sila pala ay mga tagapaglingkod ng batang natulungan niya kanina. Bilang kapalit ng kanyang kabutihan, iniabot nila sa kanya ang isang supot ng meat skewers. Hindi nagtagal, nakarating siya sa bahay ni Cecilia. Sinita siya ni Happiness dahil nahuli. Pumasok siya, at ngumiti si Cecilia, tuwang-tuwa na makita siya pagkatapos ng mahabang panahon. Ibinigay ni Yoki sa kanya ang mga cake at skewers. Nagpasalamat siya, kahit hindi pa niya nakitang pinagsasama ang dessert at karne. Inalok niya itong magtimpla ng tsaa para may kasama silang merienda habang nag-uusap. Nagulat si Yoki, dahil karaniwan ay tungkulin iyon ng isang katulong. Ipinagmamalaki ni Cecilia na kamakailan ay tinuruan siya ni Sofia ng ilang kasanayan sa bahay, kaya ngayon kayanan niyang magtimpla ng tamang tsaa at magluto ng hindi nasusunog ang pagkain sa 70% ng oras. Habang nag-uusap, nalaman niya na naging magkaibigan na sina Happiness at Raven, at lumapit na rin si Yoki kina Mikena at Yuga. Bigla nilang narinig ang tawag ni Yuga sa kanya. Ilang sandali lang, sumugod si Yuga sa kwarto. Sinasabi na marami siyang dapat ipagpaumanhin, pero sinapak siya ni Mikena dahil sobra siyang pushy. Nalito si Cecilia, at nagulat si Yoki sa biglaang pagdating nila, ngunit mukhang lahat sila ay may nais ipagpaumanhin. Si Mikena ang naunang nagsalita at humingi ng paumanhin sa pag-abandona kay Cecilia noong araw na iyon. Sinabi ni Cecilia sa kanila na hindi naman siya gaanong naabala. Hindi lang ang kanyang buhay ang nakataya, kailangan nilang harapin ang Demon Lord nang walang tagapagamot. Pagkatapos talunin ang Demon Lord, si Mikena ang unang nagmadaling bumalik para tiyakin na maayos si Cecilia, kasunod si Yuga at Raven. Ang makita silang bumalik sa kabila ng pagod ay nagpapatunay na pinapahalagahan pa rin siya nila. Wala namang mas magandang desisyon noon, kaya hindi niya sila masisisi. Ang mahalaga ay nakaligtas ang lahat, kaya walang dahilan para manghinayang. Kalaunan, naglakad sina Yoki at Cecilia. Tinanong niya kung may kinalaman ba si Yoki sa biglaang paghingi ng paumanhin nila. Inamin niya na siya lang ang nagbigay ng kaunting tulak, dahil bahagya siyang may kasalanan sa nangyari. Nagpasalamat si Cecilia, tuwang-tuwa na nagkaisa muli ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa tamang pagkakataon, sinabi ni Yoki na may regalo siya at inilabas ang kwintas. Tinanong niya kung tatanggapin ba niya ito. Ngumiti si Cecilia at sinabi na iingatan niya ito magpakailanman, na labis na nagpagan sa loob ni Yoki dahil natatakot siyang tanggihan siya. Samantala, sa isang liblib na baryo, nag-rampage ang mga tulisan, sinunog ang bahay, ninakaw ang mahalagang gamit, at nagbanta sa mga babae at bata. Biglang lumitaw ang isang mangangabayo. Isang hampas lang, napatay niya ang leader ng mga tulisan at mabilis na pinatay ang 2 tauhan nito. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, mukhang pagod siya, tila sawa na sa lahat. Mamaya, nakasakay si Chick sa karwahe na parang roller coaster habang si Yoki ay nakatitig ng halatang naiinis. Pinilit ng bata ang sarili sa biyahe na sana ay para kay Cecilia. Plano ni Yoki na mag-isa siyang makasama siya, pero ngayon kailangan niyang bantayan ang bata. Biglang dinakip ni Cecilia ang kanyang bibig, nahihilo sa biyahe. Inalok siya ni Chick ng lihim na pixie tonic. Sa sandaling inumin niya ito, gama ng pakiramdam. Pinagtawanan niya si Yoki, ipinagmamalaki kung gaano ito kapaki-pakinabang, na nakakatawa sa kanya. Sabi ni Cecilia, masaya siya na nakasama niya ang parehong kaibigan. Pagdating nila, nagtungo ang 3 sa baryong inatake ng mga tulisan. Nilapitan sila ng matandang lalaki, nagulat sa kanyang pagbisita. Ipinakilala ni Cecilia ang 2 kaibigan na dumating upang tumulong. Pinuntahan nila ang simbahan, kung saan nagpapahinga at ginagamot ang mga nasugatang taga-baryo. Nagsuklay ng mangga sina Yoki at Chick, at tumulong kay Cecilia, ginagawa ang lahat upang alagaan ang mga sugatan. Dahil sa kabutihan at malasakit ni Cecilia, lalo pang nahulog ang loob ni Yoki sa kanya. Nilapitan siya ng matandang lalaki at pinuri ang husay ni Cecilia, at buong puso siyang sumang-ayon. Dagdag pa niya, mas malala sana ang pag-atake, pero sa kabutihang palad, walang namatay. Ipinaliwanag ng mga taga-baryo na umatras ang mga tulisan nang lumitaw ang nag-iisang mangangabayo at pinatay silang isa-isa. Napansin ni Yoki na pagod na si Cecilia mula sa paggagamot, kaya pinayuhan niyang magpahinga.
Tumanggi siya, kaya lihim siyang binigyan ni Yoki ng Holy Veil na nagpapatulog sa kanya. Namangha ang mga nakasaksi habang hinuli ng demonyo si Cecilia bago siya tumama sa lupa, sinasabing kailangan ng manggagamot ng pahinga. Ilang oras ang lumipas, nagising si Cecilia at pinipigilan ang sarili na hampasin siya. Kahit humingi siya ng tawad, sinabi niya na mali na balewalain ang sariling kagustuhan. Tugon ni Yoki, hindi siya dapat magpakapagod, siguradong malulunod siya kung ipagpapatuloy. Nahihiya, inamin ni Cecilia na tama siya at nangakong babagal na. Sinabi ni Yoki na tapos na ang lahat ng paggagamot. Ngumiti si Cecilia bilang pasasalamat, at si Yoki ay nahihiya sa kanyang ganda. Pagkatapos, pumasok ang matandang lalaki na matagal nang gumagabay sa kanila. Matapos suriin si Cecilia, humingi siya ng paumanhin sa timing at hiningi nilang bisitahin ang batang babae na si Teal, na mahina mula pa sa kapanganakan at palaging nakahiga, na labis na ikinababahala niya. Hindi nagatubili, tinanong ni Cecilia kung nasaan si Teal. Kasama sina Sheik at Yoki, pumasok sila sa silid ng batang babae. Ipinaliwanag ni Cecilia na dumating sila sa utos ng pinuno upang suriin siya. Biglang ubo ng malakas si Teal. Binigyan siya ni Sheik ng gamot. Nagatubili siyang inumin ito, kaya pinayuhan siya ni Yoki na mag-relax, sinasabing kahit mukhang pabaya, marunong siya sa ginagawa. Habang lumilingon si Sheik upang makipagtalo sa demonyo, ininom ni Teal ang gamot at agad na nakaramdam ng ginhawa. Nagpasalamat siya sa kanila, hindi lang sa tulong kundi pati sa pagpapala ng guardian deity. Tinanong siya ni Yoki kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Teal na may rebulto ng Diyos malapit sa baryo. Nang araw ng pag-atake ng mga tulisan, nagpunta siya doon upang mag-alay ng handog, nakaramdam ng antok, at hindi sinasadyang nakaligtas sa pag-atake. Ilang taon na ang nakalipas, noong 7 siya, pinalibutan siya ng mga lobo sa kagubatan, ngunit iniligtas siya ng guardian deity. Napansin ang antok at madilim na aura ni Teal, kaya pinaghihinalaan ni Yoki at Cecilia na ito ay gawa ng itim na mahika. Naiinis si Teal at iginiit na siya ang magpapakita sa kanila ng rebulto. Sinundan siya ng 3 mula sa kaharian ng Clarines. Nang makita nila ito, nakumpirma nilang rebulto ng demonyo ito. Nagiging defensible si Teal at ipinag-uutos na tigilan nila ang pang-aalipusta sa kanyang tagapag-alaga. Habang itinaas niya ang boses, muling umatake ang kanyang ubo, kaya hindi na siya makapagsalita. Nag-aalala, dali-daling lumapit si Cecilia upang tulungan si Teal. Samantala, nakaramdam si Yoki ng kilabot mula sa rebulto, na naaalala ang gargoyle sa kastilyo ng Demon Lord. Biglang kumilos ang rebulto at nagbuga ng itim na sinag. Nakaiwas si Yoki at nakumpirma na ito ay isang gargoyle. Lumitaw si Sheik sa likod nito, sinipa ang ulo, at isinara sa armlock upang pigilan ang kilos nito. Hindi makagalaw, humihiling ang gargoyle na patayin siya agad. Hinugot ni Sheik ang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ng kapitan, sinasabing kailangan munang kumuha ng sagot. Nang mabigyan ng pagkakataon, ipinaliwanag ng gargoyle na umatake siya dahil nakilala sila kung ano siya at saan nagmula. Tinanong ni Yoki kung bakit naging tagapag-alaga ng baryo ang isang gargoyle. Sinabi ng nilalang na nilikha siya upang bantayan ang templo, ngunit ninakaw ng mga magnanakaw ang reliquia at kalaunan umatake sa baryo. Pinarusahan niya sila, at inakala nilang tagapagligtas siya, kaya sinimulang sambahin bilang tagapag-alaga. Ngayon, si Teal lamang ang bumibisita sa dambana. Nililinis niya ito, at ang malasakit ni Teal ang nagudyok sa gargoyle na protektahan siya laban sa bagong mga tulisan. Sa katotohanan, hindi niya intensyon na saktan ang tao o makialam, ngunit pinilit siya ng kapalaran. Pagkatapos marinig ang kwento, bumulong si Yoki kay Sheik. Gabing iyon, naglakad sina Yoki at Cecilia sa baryo matapos umalis si Sheik upang matulog. Sa totoo lang, sinabi ni Yoki na umalis si Sheik para magkaroon siya ng oras na mag-isa kasama ang babaeng mahal niya. Bumalik sa naunang usapan, sinabi ni Yoki na ayos lang iwan ang gargoyle. Pumayag si Cecilia, kahit nag-aalala sa halimaw sa paligid, at napagdesisyonan nilang hayaan itong magpahinga. Nanahimik sila habang naglalakad, ramdam ang tensyon. Nagpanik si Yoki, naghahanap ng sasabihin, habang si Cecilia ay nakadarama ng ginhawa sa kanyang tabi. Biglang nadapa si Cecilia sa ugat, muntik mahulog. Agad siyang hinuli ni Yoki. Ang biglang kontak na iyon ay naglapit sa kanila, kumakabog ang puso, ngunit humiwalay sila.
Ilang oras ang lumipas, tumunog ang kampana ng alarma, muling pag-atake ng mga tulisan. Handa na sina Yoki, Cecilia, at Chick. Iniutos ni Yoki kay Chick na kumilos. Kahit antok, sumugod ang bata at pinutol ang mga tulisan ng walang awa. Namangha si Cecilia sa tapang niya. Sabi ni Yoki, may dahilan kung bakit si Chick ay kanyang subordinate. Habang sumasali sa laban, huminga ang demonyo ng Tempest Breath, na nagpal-ayes sa mga kaaway. Mabilis nilang napuksa ang mga tulisan. Biglang may kakaibang tunog mula sa dambana ng tagapag-alaga. Pinapanta ni Yoki si Chick upang silipin. Muling nagtipon ang grupo, kumpiyansa pa rin, ngunit ginamit ni Yoki ang Hyper Tempest na nagkalat sa kanila. Dali-dali siyang tumakbo kasama si Cecilia patungo sa rebulto. Doon, nakahiga ang gargoyle na sugatan, habang umiiyak si Teal sa tabi nito. Si Chick naman ay hawak ng isang misteryosong mangangabayo. Nang makita nila si Cecilia, sinipa ng lalaki si Chick sa gilid. Umuusok ang galit ni Yoki at tinanong kung sino siya. Sabi ni Cecilia, si Miller ito, isang bayani mula sa Gali Empire, na tumutulong kay Chick. Ipinaliwanag ni Chick na habang pinoprotektahan ng gargoyle si Teal, inatake siya ni Miller mula sa likod. Sinubukan niyang protektahan sila, ngunit nabigo. Nagtawanan si Miller, tinawag silang tanga dahil pinrotektahan nila ang gargoyle, at sabi niya dapat patayin ang lahat ng halimaw. Lumapit siya sa nilalang upang tapusin ito. Iniutos ni Yoki na huminto siya, paliwanag na pinrotektahan lang ng gargoyle si Teal, at nanganganib si Miller na patayin ang bata. Nagpaputok si Yoki ng kidlat, ngunit madaling winasak ng espada ang kanyang mahika. Nagmamadali si Cecilia kay Yoki. Nagbabala na ang espada ni Miller ay isang magic devourer. Hindi sila pinapansin, sumugod si Miller. Isang hampas lang, naputol ang kaliwang braso ng gargoyle. Nanghihina si Cecilia at nagbabala na kung sasaktan ni Miller ang mga taga-Clarines, maaaring magdulot ito ng digmaan. Ngunit iyon mismo ang gusto ni Miller, inaamin niyang nakakabagot ang kapayapaan. Alam ni Yoki na hindi niya pwedeng pabayaan ang baliw na ito. Kaya naglabas siya ng light water spell. Sinipsip ito ng espada. Sumunod ang hurricane, sinipsip din. Pinagtawanan siya ni Miller, sinasabing walang silbi ang lahat ng mahika. Patuloy si Yoki sa pagpapamalas ng kapangyarihan. Nag-aalala ang gargoyle na mauubos ang mana niya, ngunit kalmado, inilabas ni Yoki ang incandescent plasma, ang pinakamalakas niyang spell. Nang lumipas ang usok, nakatayo si Miller, walang sugat, at natatawa. Walang nakikitang solusyon sina Cecilia at Chick. Ipinahayag ni Yoki na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Gamit ang parehong kamay, pinalabas niya ang asul at dilaw na kidlat na umiikot sa espada. Tumawa si Miller, hanggang sa bumiyak ang espada. Sabi ni Yoki, artipisyal lamang ang sandata at may hangganan sa kayang seluhin nito. Dinagdagan niya ang kapangyarihan hanggang sa mabasag ang magic devourer. Sumugod si Yoki at pinagsabay ang suntok at Tempest Breath, tumama kay Miller at itinulak pabalik. Hindi pumayag sa pagkatalo, inihagis ni Miller ang nakatagong makinang na sibat. Nakakaiwas si Yoki sa huling sandali. Lumipad ang sibat palapit sa gargoyle, ngunit humarap si Teal at tinamaan ang dibdib niya. Natawa si Miller, pinupuri ang kabaliwan ng batang babae sa pagprotekta sa isang demonyo. Puno ng galit si Yoki. Bago siya makatama, hinugot ni Miller ang pana at pinaputok ang magic arrow sa langit. Nagsanhi ito ng ulan ng kumikislap na bala. Halos hindi maiwas ni Yoki ang lahat sa pamamagitan ng barrier. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang bayani. Sinumpa ni Yoki ang sarili dahil naging kampante siya sa kanyang cheat level na mahika at hinayaan ang halimaw na makatakas. Hindi mapigilan ang galit ni Yoki, kaya nagbago siya sa pinakamakapangyarihang demonyong anyo. Nakakatakot ang hitsura niya, na ikinagulat ni Cecilia habang lumilipad si Yoki, sa paghahabol kay Miller. Sa gitna ng kagubatan, inisip ni Miller na ligtas siya at nire-regenerate ang sugat, hanggang sa bumaba ang isa pang demonyo mula sa langit. Nang makita ito, ngumisi siya, sabik na ilabas ang galit, at hinugot ang isa pang espada upang tapusin ang nilalang. Ngunit kumilos si Yoki ng bilis at lakas na hindi kayang sundan ng tao, at madaling napasuko si Miller. Ipinahayag niya na dahil pinunit ni Miller ang braso ng kanyang subordinate, karapat-dapat itong makaranas ng masakit na kamatayan.
Sinipa ni Yoki ang lalaki sa tiyan, nagtulak sa kanya sa kalahati ng kagubatan, na nagpapilis ng mga puno. Hindi maunawaan ni Miller kung paano kalakas ang demonyo matapos mamatay ang kanilang Panginoon. Lumapit si Yoki, sinuntok sa tiyan, iniwan siyang walang laban, at hinatak sa langit. Mula sa taas, naramdaman ni Miller ang kalupitan ng demonyo at inamin ang kasiyahan sa pagpatay. Pinaalala ng mga salitang iyon kay Yoki ang nakakatakot na mukha ni Cecilia sa kanyang demonyong anyo. Hamupa ang alab ng kanyang mga mata. Bulong niya na hindi karapat-dapat patayin ang lalaki at utos siyang gumapang pabalik sa kanyang kaharian. Pagkatapos, itinapon niya ito sa malayong lawa. Matapos ayusin ang sitwasyon, bumalik si Yoki sa baryo. Naghihinga sina Chic, Teal, at ang gargoyle habang naghihintay si Cecilia sa labas. Nang dumating siya, halata ang ginhawa sa mukha niya. Dumadaloy ang dugo sa ulo ni Yoki. Sabi niya, pinuputol niya ang sariling sungay. Pinagaling siya ng priestess at tinanggap pabalik. Kinabukasan, matapos gumaling si Teal, sinabi niyang nais niyang pumunta sa Manurva upang hanapin ang paraan para maibalik ang kalusugan ng guardian, dahil hindi sapat ang simpleng mahika. Puna ni Cecilia na bawal ang mga halimaw doon, ngunit iminungkahi ni Yoki na baguhin ang anyo ng gargoyle gamit ang earth magic. Sa mansyon ni Cecilia, masayang ngumiti si Teal sa bagong uniforme bilang maid, tuwang-tuwa matapos kunin ni Celia sa rekomendasyon ng kanyang anak. Sa karaniwang walang hiya niyang ngiti, hiling ni Yoki na ilagay ang isang rebulto ng bato sa bahay, ang nakatagong gargoyle. Tahimik na tumanggi si Celia, tinawag ang rebulto na walang panlasa. Nang marinig iyon, napaiyak si Teal at sumigaw ng pangalan ng guardian deity ng buong lakas.